Hello guys, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw sa ating lahat. Napanood niyo ba yung live ni Pogong Behero at saka ni Nurse Nora? Yung issue about sa Krishna at kay Sir Paul. Nakakalungkot, no? Pero di naman natin alam yung buong pangyayari. Ang alam lang natin is kung ano yung nakita natin sa live, tas kuno may cheating. Ganyan talaga, no, sa isang grupo may isang tao talaga na hindi magiging happy para sa kasiyahan ng lahat. Yung sarili lang niya yung iniisip niya na basta happy lang siya na gawin ito kaya ginagawa niya. Kaya yung tao naman na yun is bago lang nakita sa PB team, tas siya pa yung dahilan kung anong nangyayari kay Krishna at kay Sir Paul ngayon. Kaya, pero sabi naman ni Sir Paul is okay na daw sila, nag-usap na sila. So siguro naman kasi si Krishna is bata pa siya, tapos si Sir Paul is nasa age na for settlement na talaga yung gusto niya. So si Krishna naman parang nasa stage pa siya na adventure. Tapos si Sir Paul, yung age gap kasi nila, alam ko yan, naiintindihan ko yan kasi nga ako, yung asawa ko, ang laki ng age gap namin, wala lang yan kay Sir Paul at Krishna. Dahil sa amin is 37 years old po yung age gap namin. Ano? 37 years po yung age gap namin. Dahil 37 years old po ako, tas siya, yung asawa ko is 74. So, sa status ni Krishna, nasa 21 pa siya. Nasa stage pa talaga yan na parang nagsisearch pa sa kanyang sarili, kung makikita natin sa mga videos niya, sa mga pananalita niya, parang naguguluhan pa siya sa sarili niya. Kaya, thankful tayo kay Sir Paul na ginagabayan siya, na inaalagaan siya, iniintindi siya, kinikare siya, yung mga yung the whole PB team, mga kuya niya, mga kois niya, ginagabayan siya. Tapos, minamahal siya ng lahat kasi nag-iisang babae nga po siya. Tapos, yan lang nga po. Walang masyadong makakapag-guide sa kanya as girl, kasi nga parang boyish naman kasi siya. As girl, walang makakapag-guide sa kanya kasi nga mga boys yung kasama niya. So, yan, parang kung para sa kanya, naguguluhan siya sa kanyang sarili, tapos may problema pa siya. Tapos sabi pa na Sir Paul, pag si Krishna kasi pag may problema, hindi nagsasabi. To you, Krishna, sana naman, wag mong gawin yan. Tinuturuan ka ni Sir Paul maging matured. Kaya wag mong ikagalit kung ano yung ginagawa ni Sir Paul sa'yo, kasi si Sir Paul is nasa stage na po ng ng maturity ba. So ako nga 37, nasa maturity age na ako. Tas yung mga minsan kasi yung mga galawan ni Krishna is parang bata pa talaga. Kaya Krishna, para sa'yo, sana makinig ka kay Sir Paul. Yung mga, sabi nga ni Sir Paul kasi, sinabihan niya raw si Krishna na wag mong ikagalit yung mga sinasabi ko sa iyo. Kasi nga minsan, or as always, kapag yung totoo, nakakasakit talaga siya ng damdamin. Pero yan ang katotohanan. Masakit siya, pero yan ang katotohanan. At kung mali man yan, yung kamalian mo ang itinutuwid, itinatama, dapat makinig ka na lang. Dahil para naman din sa'yo yan, para sa iyong sarili yan. Tapos, pagmamahal po yan, Krishna, pagmamahal yan ni Sir Paul sa'yo. Ganyan kamahal. Tinutulungan ka niya. Kami nga na simula nung dumating ka, dahil ako avid, pati yung asawa ko, follower na talaga kami ni Pogong Behero dati pa, kasi nga charity vlogger siya. Tas yan yung mga klaseng vlog na mga pinapanood namin. So before, akala talaga namin na si Sir Paul is hindi na siya darating sa point na ganyan ba. Kaya nung time na dumating ka, Krishna, sobrang saya talaga namin na nakita namin na si Sir Paul is yung sobrang saya talaga ni Sir Paul ba, na yung saya niya parang pupunta din sa atin. Yung nakakahawa yung saya ni Sir Paul ba, na sobrang saya din natin manood na si Sir Paul is nasasayahan dahil nagmamahal siya, dahil kinikilig siya, kinikilig din tayo nung dumating ka, Krishna. Kaya nung dumating ka, lalong na-alive yung PB team. Tapos ngayon, biglang ganyan, ilang buwan lang siya, biglang gumanyan. Ganyan naman talaga pag nagmamahal. Di mo talaga maiwas. Di talaga naiiwasan yan sa lahat ng nagmamahal. Dahil palagi talaga tayong sinusubok. Kung wala kasing pagsubok sa pagmamahal, di po nakikita or di po
naiintindihan kung gaano ka kamahal ng isang tao kung walang pagsubok. So ngayon, Krishna and Sir Paul, sinubok lang po kayo ng pagkakataon, ng panahon. Sabi nga, walang pagsubok na ibibigay sa iyo ang Diyos kung sa tingin niya, di mo yan kaya. Kaya ngayon, yan ang way ng Panginoon na subukin kayo sa inyong pagmamahalan. Kung saan, hanggang saan masusukat ang pagmamahalan niyo sa isa't isa. Dahil sa pagsubok, dyan po nasusukat ang pagmamahal ng isa't isa. Kaya ngayon, Krishna, wala ka na talagang makikitang gaya ni Sir Paul. Makakakita ka man ng ibang lalaki. Yung mga lalaki na yan na umaaligid sa iyo ngayon, walang respeto yan. Dahil alam niya na kayo ni Sir Paul, tas friendship pa siya ni Sir Paul, alam niya na kayo ni Sir Paul, bakit siya pumasok sa buhay mo kung totoo man na yan ang dahilan. So ganito yung Krishna, kung matino siyang lalaki, hindi siya manggugulo sa inyo, instead susuporta siya sa inyo. Kung matino siyang kaibigan, totoong kaibigan siya, susuporta siya sa kaligayahan yung dalawa ni Sir Paul. Kaya nga, kung yung taong yan ang sisira at magpapadala ka sa kanya, Krishna, yung lalaki niyan, ginawa niya yan sa iyo ngayon, sa inyo ni Sir Paul, possibly 100% in the future, gagawin din niya yan sa inyo. Kaya, yung lalaki niyan, marami pa yung makikilalang ibang mga babae na gugustuhin niya. Pero ikaw, wala ka nang makikitang kagaya ni Sir Paul. Si Sir Paul, very humble, mapagmahal, maunawain, makadiyos, family-oriented, lahat talaga, nasa kanya na. Stable na yung, kung sasabihin natin na, for the future, kaya kanyang buhayin, kaya buhayin yung family. Lahat kayo. Si Sir Paul, wala ka nang hahanapin kasi sa kanya. Kaya, sana Krishna, this time na sinubok kayo, huwag kang magpadala sa mga bashers. Kung totoo man na may nangyaring cheating or anong issue ang dahilan ng pagkakagulo ngayon ng PB team, alam ko mapagdasal ka kaya idasal mo lang yan. Tapos humingi ka ng tawad kay Sir Paul kung meron man. Pero kung misunderstanding man lang yan, alam ko magiging okay kayo ni Sir Paul. Ikaw kasi ang type na babae, Krishna, na yung yung pag may problema, parang negative ka agad ba na hindi magsasabi, tapos hahayaan na lang na parang yung kung ano yung nasa loob mo, hahayaan mo na lang na ikaw lang mag-isa ang magsusolve. Andyan naman si Sir Paul, andyan ang PB team, andito kami in the comments, mag-a-advise sa inyo. Kaya sana huwag kang makinig sa mga bashers, kasi parang, or nakikita ko kasi minsan na, kasi nga si Sir Paul, sinasabihan siya na, kasi sinasabihan ka na huwag kang makinig sa mga basher, kasi itong mga basher na to, cloud chaser kasi yan, naghahanap lang yan ng atensyon. Kung papansinin nyo yan, mas lalong sisikat yan, mas lalong gagara yan, yung magdasa ba, mugara na sila pag pinatulan nyo. Pero pag dinadman nyo yan, ipapakita mo sa kanila na hindi ka magpapa-apekto, hindi ka naapektuhan sa mga pangbabash nila, aalis yan, hindi na yan babalik. Dahil kaya yung sa mga sungog-sungog, mga teasing ba, na pag nagpapa-apekto ka, syempre ganahan na sila kasi panumog sa imo. Pero pag di ka nagpa-apekto, wala, dead ma yan, kasi wala silang mapapala. Kaya Krishna, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Kaming lahat ng mga Chris Paunatics, mga followers ni Sir Paul, sobrang saya namin nung dumating ka, at palagi namin pinagdadasal na sana kayo na talagang dalawa. Kayo ng dalawa ang magkatuluyan, kasi sa haba ng panahon ng na nanonood kami sa vlog ni Sir Paul, walang ibang babae na nakita namin na naging karelasyon niya, kundi ikaw lang. Sa haba ng panahon ng pag-vlog niya, ikaw lang yung nakita namin na karelasyon niya.
Kaya sa isip namin na manonood nyo, na followers nyo, sana kayo na talaga, sana magpakasal na kayo at mamahalin mo siya ng buo dahil si Sir Paul, kitang-kita talaga namin na mahal ka niya. Sino ba namang lalaki ang magtatapat ng pagmamahal sa social media? Nakakahiya kaya no, lalo pa yung ididedma ka ba, i-reject ka. So it means dahil pinakita ka niya sa social media, ipinakilala ka niya, mahal na mahal ka ni Sir Paul at sa isip niya at sa puso, sa tingin lang namin parang ikaw na talaga yung gusto niyang makasama habang buwan. Kaya sana magdasal ka lang, Chris, na ipagdasal mo yung sarili mo na maging okay ka na. Tapos Sir Paul, wag kang bumitaw, wag mong bitawan si Chris na dahil alam ko pag bumitaw ka, masasaktan ka rin, tas masasaktan din si Chris, masasaktan din kami. Pag bumitaw kayo, lahat tayo masasaktan. Kaya Sir Paul, ipaglaban mo ang pag-iibigan nyo ni Chris na. Pagsubok lang yan, napakaliit lang yan na pagsubok. Ganyan talaga pag nag-iibigan, pag nagmamahalan, may pagsubok talaga. Dahil sukat yan ng pagmamahalan sa isa't isa. Yan lang po. Sana po, sa next vlog, makita na namin na okay na kayo. Dahil, alam niyo, nalulungkot talaga kami. Nung nakita namin yung live, nakakaiyak panoorin si Sir Paul. Yung yung nakikita mo palagi na masaya sila, tapos biglang ganyan. Nasubaybayan na kasi namin na ganyan kayo araw-araw. Hinahanap namin yung lambingan yung dalawa. Sa mga vlog nyo, kahit maliit lang na clip, yung nakita namin kayong dalawa. Parang kompleto na yung the whole day na napanood namin ang vlog nyo. Tapos ngayon, pag ganyan, yung naaapektuhan talaga kami. Ewan ko kung ako lang, yung ibang followers din dyan. Basta ako nung nalaman ko na ganyan. Dahil nawalan kasi kami ng internet, 8 days nawala yung internet namin, so di ako naka-update. Tas just yesterday may nabasa ako, tas ngayon pinanood ko yung mga videos, yung live mo Sir Paul at live ni Nurse Nora. Doon ko na connect ba na talagang may nangyari. Tas the main reason pa is cheating. Kaya sana maging okay kayo. Alam ko na magiging masaya ka Sir Paul pag nagiging okay kayo. Magiging masaya si Chris na pag naging okay kayo. So mas mabuting hayaan na lang. Huwag nating pag-usapan sa nakadepende tayo sa camera. Kung nakikita nyo na ganun, hayaan nyo lang. Kasi hindi nyo talaga alam ang lahat. So palaging mayroong dahilan na mas malalim. Ano po? Yun nga lang, yung sa pagkakataong ito, talagang hindi ko yun pwedeng isabihin sa inyo. Ayan. Basta ang lang doon, yung nagkaroon tayo ng problema, inayos ko sila para wala nang Yun lang yung masasabi ko po. So sabi ko sa kanina dahil nagbakasyon nga 2 weeks, para ma-refresh din ang utak niya, mabago ang kanyang isip ulit, magpahinga muna siya, mag-focus sa goal, kasi may goal So wag siyang maapekto sa nangyari, kung ano man ang nasabi ko sa kanya. Yun ay parte ng pagga-guide o ano man ang sinabi ng team para matuto siya. It's part of our Basta Chris na ito yung tandaan mo. Kung sino mang lalaki ang papasok sa buhay mo ngayon na alam na mayroong nagmamay-ari sa iyo, walang respeto yan. Pag naging kayo niyan, pagdating ng panahon, hahanap din yan ng ibang babae naman na ipapalit sa iyo. Pero si Sir Paul, ikaw Chris na wala ka nang makikitang ibang lalaki na kagaya ni Sir Paul. Kaya ito yung pakatandaan mo palagi Chris na sana huwag kang magpadala sa tukso, huwag kang magpadala sa pagsubok ngayon. Instead, maging matatag ka at lesson learned sa lahat ng mga past mistakes, yung pagiging yung pagiging childish, yung mga ibang ang tawag dyan, yung ni Sir Paul sa iba, yung mga advices na di mo dapat gawin. Ipagtanto mo yan sa sarili mo kung tama ba ang ginagawa mo or tama ba ang advice ni Sir Paul sa inyo, ang advice ng mga
PB Team Kuyas mo sa inyo. At yan lang po. Yan lang ang update natin ngayon. Basta kami, mag-prepare kami na maging okay na kayo para maging happy tayo ulit dahil nalulungkot po talaga kami ngayon. Bye-bye. Thank you po. So, wala namang masama yung lahat naman ng problema na kayang solusyonan sa team. Pero yung problema na pribado, yun ang hindi natin puwede pakialaman. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, may mga problema na hindi puwedeng pakialaman natin dahil pribado na yun, eh, 'wag na nating pakialaman yun. Kung ayaw nilang mag-share ng ganito, 'wag po nating pakialaman, 'no? Ako talaga, nanahimik ako para at least masabi ko ng tama, madesisyonan ko ng tama. Kasi 'pag nagpadala ako sa init ng ulo dahil sa mga nangyari, eh, baka hindi ko alam kung anong mangyayari sa'kin dahil may hypertension ako, ah. Kinausap ko siya na talagang magpahinga ka muna. Umuwi ka sa inyo, magpahinga ka para alam mo yun, ma-divert yung utak mo muna sa family, o yung gano'n. Kasi may problema siya, eh. So, problema sa family, problema sa sarili, ang dami niyang iniisip. Tapos ito nga nadagdag pa itong naging problema, so ano gagawin niya? Mag-iiyak ng mag-iiyak, hindi nakakatulong yun. So, umuwi ka para maayos ang problema, kaya ma-divert yung utak mo doon, eh, mahirap, eh. Sabi ko nga sa kanya 'pag nagkaproblema ka, 'di ba, bago po kami umuwi ng Mindoro sinabi ko sa kanya, 'di ba original plan hindi naman talaga siya kasama, nag-decide na lang din kami na maisama talaga siya, nagkaroon na siya ng ticket. Sabi ko sa kanya, "'Pag nagkaproblema ka, hindi puwedeng ora-orada uwi ka na ganito, ganyan, o uwi ka na pamilya ko ganito, walang biyahe, wala talaga." Lalo pa't dumapat ng Semana Santa, yung gano'n, Holy Week. Even nga kami na-stranded kami, dapat nung 4 kami nakauwi na, hindi kami nakauwi dahil sa lakas. Summer pero malakas po dun sa isla, malakas ang alon, hindi ka papayagan ng coast guard. So may mga gano'n, kaya sabi ko, 'pag dumating yung gano'ng time wala tayong magagawa, mag-i-stay ka dito, hindi tayo basta-basta makakauwi. Tsaka ako po mga kabayan bilang isang leader nila, tungkulin ko yun, eh, at, kumbaga hindi niyo alam, hindi niyo po alam yung pinagdadaanan ko rin sa nangyaring yan, na para lamang mapoprotektahan ang bawat isa. Ako lahat sumasalo niyan, eh. Ako lahat nag-aayos para walang gulo na mangyari, manatiling kalmado. At kung dun sa nangyari na yon, eh, kung di ako nanatiling kalmado at nagpadala din sa bugso ng aking damdamin, nagalit ka, eh, hindi natin alam ang puwedeng mangyari. So, ako nanatiling kalmado lang, inisip ko pa rin ang kapakanan ng lahat, lalo na yung health ko and family, na huwag nating hayaan na hanggang makaya natin solusyonan, gagawan ko po ng paraan. Hmm. So, pasensya na lamang kayo kung hindi ko masabi sa inyo yun, dahil sabi ko nga personal yan. Basta ang ano dun, wala namang kami ng team, okey kami. Si Chris na okey naman po kami. Bigyan natin siya ng space niya, ng time niya para sa sarili niya. Kasi isantabi muna natin yung Crispaw, dun muna tayo sa problema niya sa sarili niya, yun lang. Bata pa siya, eh, 'di ba po? So, may mga pangaral kami sa kanya na kailangang i-adapt niya ng i-adapt.
kailangan niyang matutunan paunti-unti, hanggang sa matutunan niya. Kasi 'di ba tayo, kapag tayo nagsawa na tayo ng kakapangaral, 'di naman nakikinig, o hindi naman sinusunod, nangyayari paulit-ulit, magsasawa ka rin, 'di ba? So, ayoko naman dumating sa point na dumating tayo sa gano'ng sitwasyon na kaya kung may mga pagkakamali man siyang nagagawa or ang team, ginagawan ko 'yan ng solusyon, opo. Nang nasa Mindoro po kami, nakikita niyo 'di ba, ang saya namin ng tawanan kami ng tawanan, kain, gala, swimming, maitim. Yung nakikita niyo yun yung normal na nakita niyo, pero magaling lang talaga akong magtago ng problema na ano. Pero dun na po yun sa team talaga lahat, dun nag-ugat yun. Para lang hindi kayo magtanong ng magtanong o what, wala naman kaming problema na ni Chris na, tapos na yan, eh. Kumbaga naayos ko na po yun. Nang dahil lang dun sa sinabi ko sa inyo kanina, sa isang taong yun.